Kanina siya ni last Friday at the middle of our overnight prayer. nabasa na mo ang chat nga wala na siya. So we are at a loss kung unsay among i-pray. I-pray ba namo siya nga wala naman siya? I-pray ba namo ang pamilya nga makadawat? Unsa bay among priority nga i-pray ang buluhaton diri sa lapis sa kalulang nga magpadayon, no? But the first thing that comes up is to pray for the family nga makadawat, especially ang wife, no? Kay naglisod sila og istorya, naglisod sila kung unsaon nila pag istorya. But by the grace of the Lord, and the early morning last Saturday, yesterday, no? Nag-adto ko dito, and to God be the glory kay nakadawat na gid siya. Nadawat niya. Kay naglisod, no? Naglisod sila og istorya kay kuan baya kanang masakiton pud ang wife. But giplaster gihaluna ni Lord ang tanan. And in fact, yesterday night, proud kay siyang niingon sa ako nga, Pastora, sa ilang mag-confront niya ko anin siya nga, Pastora, just recently, yun siya. Atubang sila sa altar sa church nila, altar. And then siya, may istorya ni Pastor niya, ingon ko nga, dinhi tahayaon. Kung if ever, kwaon nata ni Lord, dili ko gusto dito sa gawas, dirigid sa church. So, tuod man mga igsuon, naakaroon siya diha sa church, sa ilang altar. No, silang duha, nag-ingon nga, if ever kuwaon na ta ni Lord, aware ang mga bata, aware ang mga anak, dinhita hayaon. So, punta may isuon nga, grabe no, really, kita kay balo, kung asa rataman ang atong kinabuhi. Ninumduman akong ingon ni Pastor Dennis nga, ingon siya, katong namatay, magsige mo itong ingon nga kung kwaon ko nimo Lord, dili sa paagi nga masakit ko. Natuod man, ikuha gid siya sa Ginoo nga dili sa paagi nga masakit siya o mag-suffer siya og sakit or diseases or sickness, no? Ikuha gid siya sa lain nga paagi. So dili gid ta makakuan kang Lord kung sa nga paagi gid ay no. But sometimes God will grant sa request nato kung usay gusto nato nga paagi, just like him, no, Pastor Danny. Ngayon siya nga dili na ko gusto nga sa sakit, paagi sa sakit, no. Kay siguro dili niya gusto mag-suffer yun. Kay lahi yun kung mag-agi kag sakit kay mag-suffer ka. So ang iyang pagkaitabo sa iya last Friday, diretso ra gyud may isuon, though nadala pa siya sa ospital. But minutes after 5 or minutes after, another na po nga chat nga nadawat na mo nga wala na siya. So, kaingon ko ba, Lord, unsa ni harvest? Harvest time sa mga pastor nga maisugon, no? Nga mubarog sa kamatuoran, nga i-spare na nimo sila sa mga katalagman nga moabutay. Just like what is written in the Revelation, no? The great tribulation that is going to happen through all the earth. I-spare na din mo sila, Lord. Yan, kami, Bawagya po na among na-istoryahan ni Pastor Sam, no? Nasa gabasa mi sa Revelation, ingon siya nga, iniingon ko nga pa, maagian ka pa kakining klase-klase nga mga katalagman nga nahibatik diri sa Revelation, ingon din siya nga, dili na because we're not getting younger. Mga tigulang na tama. So, dili na maglangan, mawala na tanini nga kalibutan. And that's why it is our role, lig-unon ng mga tao, lig-unon ng mga membro, lig-unon ng mga young people. Kay sila, gid actually, ang mo undergo ani. Pero kita, numbered na lang atong days ni ini nga kalibutan. So, dili na ta mo undergo ani. Natuod man mga igsoon. Wala na nag 1 year after. Gikan mi nag-istorya, nagikuha na siya ni Lord. Ngon dahil ko, ibog kay kunimo ba? Kay
giunhan ko nimo. Nakabatin ka na. Nya ako, wala pa. No? Pero kamalo ko may isuon nga, God has a good plan. Ganong, niapa ko. No? Ganong gikuha una sa Pastor Sam. Naatid siya, dako kayo, siya kay nga plano. And one by one, nakita na ko nga it came to a realization nga, bantugra di ay Lord, bantugra. Amen. So, God really has its own way of fulfilling His purpose and plan and reason of calling us. Muna, there's no doubt nga ang kinabuhi nato giplastar, ipahaluna ni Lord. O dili ta maka-question nga nung ingon ani nga paagi no. Kay kana tanan iplastar ipahaluna ni Lord ang atong kinabuhi. Pakaka na to ang Ginoo. Praise the Lord. So, makita nato sa Bible mga igsuon sa Hebrews chapter 11 that where telling all the heroes of faith was enumerated gitag-sa-tagsa og sulti dito sa Hebrews chapter 11 na kung atong tanawon mga igsuon naka-question ko, Lord, nga wala na appeal si Mary sa maong enumeration, sa pag-enumerate sa mga heroes of faith sa Bible, diri sa Hebrews chapter 11. Kaya ako yung gitanaaw mga igsoon, only start from Abel, dayon Enoch, Noah, Abraham, Sarah, unya dayon Abraham, Isaac, dayon Jacob, Joseph, Moses. Now, Lord, why is it nga wala na appeal ang ngalan ni Mary? But take note, grabe ang pagpadayag yun ni Lord nga atong pakliyo ng atong Bible dinhi sa because Christmas time ang nagkaroon, December is Christmas time. Siguro wala kayo nato nasabti because there are Christians na ba nga dili ka celebrate of Christmas. But the word itself, when we speak about Christmas, it talks about Jesus Christ. Jesus Christ. Christ. Christmas. Meaning to all. No? Mass. Kung dili ka mag-celebrate sa Christmas, sa ato pa, wala ka nagtuo kang Kristo that He came into this world to save us. No? So, dili sa Luke. Makita natin sa Luke chapter 1, verse 26, starting from 26. Nakita natin dinhi na the announcement of Jesus Christ to come here on earth was given to Mary. I-announce sa anghel ngadto kang Mary. Muring ingon ko nga significant kaayo ang kinabuhi ni Mary. Kung nangutada ko, why is it Lord? Kung tanaw na to, she was also one of those makonsider mo nga grabe yung pagtuo kang Lord. Pero dili na to mabutan si Lord nga nung ingon-ana no. Then makita na to ang tulong ka reaction nga gusto sa Ginoo nga mamahimo natong kapanundan. Just like all the heroes of faith nga gusto sa Ginoo nga mamahimo sila nga good example sa ato nga mga Kristohanon when we speak about faith, no? So, in the same way, dili pud kang Mary nga dunay dapat makita nato sa kinabuhi ni Mary nga pwede pud natong mamahimo nga kapanundan as a Christian when it comes to having faith in the Lord, no? Dinhi, kung tanaw nato diri sa 34, kay human gi-announce nga mabuntis siya, no? Sa dihang niabot ang usa ka anghel, then the angel said, 30 do not be afraid, Mary, for you have found favor with God, and behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Highest,
And the Lord will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. And Mary said to the angel, how can this be, since I do not know a man? But pasabot ni Mary ani, agas man ko mabuntis nga, wala man ko nahilabti. No? Since I do not know a man. No. Okay. So, and then the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore, also, that Holy One who is to be born will be called the Son of God. Now, in then, lakbay tayo sa 38. Then Mary said, behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Then, lakab ta dito sa 46 and 47, or the whole of 46 to 55. Ingunin siya, and Mary said, my soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Savior, for he has regarded the lowly state of his maidservant. For behold, henceforth all generation will call me blessed. Nanita mo karon na si Mary na noon ang magasimbahon, no? Instead of worshiping the gift which is inside the wrapper, because Mary is the wrapper. But the most important is kanang sulod sa tiyan ni Mary, kanang sulod sa kanang wrapper, no? Dili ang putos ang importante, kundi kanang sulod, no, nga mao si Ginoong Hesus. Pero karon nabisi ang mga tao o pasidungo sa putos. Pero ang sulod sa box, sulod sa gift nga mao si Jesus, wala na pasidunggi kaayo. Pero makita nato diri mga igsoon, and his mercy is on those who fear him from generation to generation. He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the imagination of their hearts. He has put down the mighty from their thrones and exalted the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has helped his servant Israel in the remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham and to his seed forever. And Mary remained with her about 3 months and returned to her house. This is the manifestation of faith. No, kung makita nato kung tanaw nato dinhi ang gipanulti ni Mary, dagami gyud siya og pagtuo diha sa atong Ginoo. Dunay tulo ka kinaiya ni Mary nga makita nato diri mga igsoon, he was so honest and he was so humble, but at the same time he is so happy. Nga nahitabo nga nabuntis siya, gisultian siya nga mabuntis siya sa lalang sa espiritu nga of all women in the world, magamit ka nga ikaw ang gahimuon nga kanang instrumento para ang manluluwas mataw ini nga kalibutan, o di ba? Grabe na kayo. So, nabi ninyo kung gamiton ta sa bulaton sa Ginoo, it's a great privilege kung gamiton ta for the fulfillment of the plan of God, and for the purpose of God, and for the reason why He has called you, and why He has chosen you. It is a great privilege. Pero mga Kristohanon karon, mao gyud ay problema kay daghan gyud kaaytag mga rason usahay nga dili ta ka-abide sa mga pamaagi sa Ginoo when it comes to using us to fulfill the purpose of God. No? So, wala siya ang problema mga igsoon. So, ingon ko nga, these three character that Mary has should show us a good example to follow. First is he is honest. Ganun ingon kong honest. Makita diha sa 34. Then Mary said to the angel, ingon siya nga, how can this be, since I do not know a man? He is honest enough na musulti nga walang-wala siya. Labi na kay, wala siya nahilagti. Wala siya, I do not know, ay na ko nakuhan kung unsa ang extent sa relationship nila ni Joseph during that time. Because na-mention man during nga uyab sila ni Joseph, pero how far or how strong ang ilang relationship ni Joseph, wala pa kay palo, no? Pero uyab sila. Pero yun siya, walay na kay labot sa ako, how can this be? Unsaon may tabo nga mabuntis ko?
So, she is honest enough na musulti sa Dios. Kita mga igsoon, kung gamiton ta sa Ginoo, kinahanglan nga dili ta kinahanglan nga we should honest enough nga musulti sa Ginoo nga daw bi Lord wala man koy una ni Lord nga katakos daw bi Lord daw bi Lord nga wala man koy right no daw bi Lord kay zero ra bagid ko daw bi Lord kay wala ra bagid ko daw bi Lord nga babae ra man ko. Uya, darabay mga pagtulunan, Lord nga, a woman is not allowed to speak in the pulpit. So, Dobby, Lord. Lugay ko nakarecover, anak mga isa na Dobby. Wala man, Dobby. Usaon. Na, wala na ba ko usaon na lang, Lord. So, sometimes we need to be honest enough kang pang Lord nga, na Lord, dili ra ba ko bright? Na Lord, dili ra ba ko inana ka kung kayo magbasag Bible? Wala ra ba ko nag-eskwela Bible school? O mga inana mo ison. It's not wrong nga mo istorya ta kang Lord sa kanang bitang unsa ta nga zero ta. Wala ina ni Mary din niyo. Isa nga unsa ra, dabi. Hagas mahitabo rugar na Lord. So, he has that honest confession. Kita mga ison, as a Christian, sometimes we need to have an honest confession in the sight of God, in front of God. Kay, isa nun sa una to, no, pag lipod-lipod, limod-limod sa true condition. So, tinuod ka condition na to. Ang tubangan sa Diyos. Because He is sovereign God and He's all-knowing God. He knows everything and He is everywhere. Wala'y matagok na iso. All we wanted to do is just come to the Lord. No, come to the Lord. Cry out to the Lord. And speak to God in an honest manner. Honest confession. Munang nahitabo kang Mary. Nga dili yun malimod ni Mary. Nga He was only used by God as a vessel. Kay kung makita ka nato si Mary karon magilaka gid si Mary. Nanaunsa na hinuon kini. Ako naman hinuon ang na-magnify. Dili naman hinuon si Jesus ang na-magnify. So, when we look at the world karon, grabe ang pagtuboy kang Mary. Grabe gyud ang pagtuboy kang Mary. Nga kung imong sira ng mga tao mahitud kang Ginoong Kristo na kahit ako ng reliyon. Sa po na nga pundok. No? Sa naman po na. Pagdili ka ayaw ta maka-penetrate, no? Kay moingon man dayon. That's why importante kay mga igsoon nga ang package sa presentation nato when we share the Word of God is we have to be centered. We have to have that centered message about the Lord Jesus Christ. So, wala nang talang share sa pulong lang. So, sa kanang unsay mga panghitabo niya sa Bible, but because time is of the essence, kinanglan nga, kay mo, ang oras, sige, direct to the point, hisgot ta manginong ito, because di ka mag-hisgot sa reliyon, di ka mag-hisgot sa pundok. Kaya in the first place, sige nung Jesus man ang napalansan sa cross. Dili na lang ta mag-hisgot, ana, brother, kay kung mag-hisgot ta, ana, magdibate nga kita. Nampulong sa Ginoo, dili man angay at ibatihan. Hisgutan lang. I-discuss lang. No? So, inana lang, diretso dahil mga igsoon. So, mauna siya ang primero, no? Labutang kung matanaw ta, what are some examples that we can see at Mary's life, no? For us to follow, no? Nga, kini nga, mga kinaiya, nga dapat nato sundon. So, mauna yung gisulti diha sa 34. A good example that we need to follow from the life of Mary. And then the second, makita natin mga ison, diha sa 38. Diha sa 38. Diha sa 38, ingon din na, then Mary said, the second time, ingon si Mary, behold,
The maid servant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel, ayha pa ni Biya ang anghel, hangtod dili mo submit si Mary sa plan of salvation. Gihulat yun, no? Kay sometimes, dili ta mapwersa, kay kung dili po ta magpagamit, na dili, wala yung mahitabo. That's why naghulat yun ang anghel nga maingon si Mary, be it unto me according to your word. No? So, instead of pasabot ani mga igsoon, he has that humble. He has that humble submission. Okay, igsoon, pangutano na ito itong kaugalingon. Lord, do I have this kind of attitude na humble and submissive like Mary? For the fulfillment patas na tumanan sa inyong mga plano, din sa dapit sa Balulang, or sa church, sa GCLS Church, or para sa katumanan sa imong mga plano, kumong rason sa pagtawag ka na ako. Do we have that humble submission, mga iso? Kaya usahay kita ang gapalakaw sa kinabuhi nato. Instead of allowing God to rule, and we just have to follow. Sunod lang yun ni Lord. Because sometimes kita kung ang kinabuhi sa Kristohanon is a journey, dapat si Jesus ang nag-una. No, if a Christian life is a journey, dapat siya nag-una, dili kitang mag-una. Mapapagita kung kita mag-una. But most of the time, many times, galisigo na ko si Jesus kay we wanted to do our own term, our own way. Kasi manlisig ka kang Lord, kita ang gauna-una. Murag si Lord na noon, ang gasunod ka na to, niya busy si Lord upang mudyot sa atong mga halat. Because we wanted to serve God and we wanted to do it in our own term, in our own way. Sa atong kinabuhi Kristohanon, do we have this kind of attitude na susama kang Mary? She has that humble submission. Then siya, Lord, kung akong feelings, kung akong tawhanon nga panguna-una, ang akong basihan, ay dili ko, Lord, batuhon, gid ko, patyon ko, mudahor, gara ko diyan, ako'y bana. Oh, you see? O nga, sa unang panahon, magani karon. Kaya sa unang panahon, patyon ka yun, pinagis pagbato. O, sa unang panahon. Hagas man ka, muda ko imintihan na wala kay bana. Pero karon wala na, okay na kayo, no? Okay na kayo na. Sa unang panahon, inana ang balaod na I know sa unang panahon ng patyon din ka. And if you are Mary, makaingon ka, tanga, be it unto me, Lord, according to your word. Kung ikaw, Mary, o di, kuan ka na, subject to kuan na ka, ridicule na ka, dahil bantay ka, kay sa unang panahon na amang gani nasakpan na sa kababae nasakpan sa sala sa pagpanapaw unya gilakag siya sa mga tao gibato kay gani kinakaabot sa tubangan ni Jesus ingon day si Ginoong Hesus kinsa tungolay sala mo'y una mo unit sa bato o mo bato sa babae no may ana ba so grabe ang balaod sa una grabe ka stricto patyon yun. So, if you are married, dili ka magdodua nga, ay, sa uban lang, Lord. Ayaw lang sa ako. Pwede sa lain lang, Lord. Sa lain lang ang babae, ay lang sa ako, Lord. Kay, kadelikado ba? Kadelikado ba? Ngamuda ko ang akong tiyan. Nga, ang rest, pag yun dito mga igsoon kay, muda ko ang imong tiyan, nga wala ka nahilabti. Ano ba? So, grabe. Pero Mary said, behold, the maid servant of the Lord, let it be to me according to your word. The maid servant of the Lord. How do we consider ourselves in the sight of God? How do we consider ourselves? Because sometimes mamuhatan sa buluhaton sa Ginoo, wala lang na, dili lang nato gahimon ang buluhaton sa Ginoo doing it in our own way. Ato pagyud, no? Kaning ato pagyong kung anon ang pulong sa Ginoo, i-twist pagyud nato ang pulong sa Ginoo. Nga, mao ni siya bisag dili ni siya mao.
Kaganina sa Sunday School, grabe ang pagkaginabi ni Lord sa ako kay, tinuod na siya. Iko Lord, yes Lord, tinuod na yan na we need to have a right judgment. We need to have a right way, right manner, right motive. Mga inaanak mga ison, but it should always be based on what the Lord has said in His Word. Muna basihanan, dapat ng barometer. Kaya kung muhimo kag-judgment na not in line or wala gibasihi, ang pulong sa Diyos, una sa tan, mamahimong nga self-righteous. Niya diligid siya mahitabo nga right judgment. Why? You did not based on what the Lord has said in His Word. Na kini man siya ang barometer, kini siya ang basihanan mga igso. Because majority of Christians karon inanang gakahitabo. Dahil yung term ko ganina Sunday school teacher na yun siya nga, judging or judgment the word judgment is different from judgmental. Kaya judgmental, muna siya, dili siya ipasubay. Wala nagsubay. Because you have that something in your heart against Him. That's why judgmental ka about sa iya kay naa kay something in your heart nga wala ka giganahin. So, emotionally, naka-judge ka na dili right ang judgment. No? So, ang judgment yun nga, ang right judgment can only be done when it is based on the Word of God. Basic yun sa unsay gisulti, sa ginuudir sa malaang kasulatan. That's making the right judgment nga ito. Kaya dili takahimo sa right way, right manner, right motive. At sa patong ipang-mention ka ganina, no? If our judgment is not based on the Word of God, ma-failure kita. Muna yung nga, murampog kag, correct, na-online ta. No? We are not authoritative. Kaya may, utro pabaya, pod ka, mag-judge ka, otro pang mangka, no? So, lisod ka ayo mga igsoon. Ganina, na-mention dito nga, usa, ulit ito na, dahil hugaw imong mata. O nga, ikaw na ako hugaw ang mata. Di magpinuhaan alam mo sa mga hugaw sa mata. Ang bisag ang imong mata, kay, ako sa nang hinuan. Kasi pag hininuay na lang kita. Tinukmanay na lang kita. Pareho na yung mga hugaw. So, inaana ang mahitabo, it is not in right judgment. No? So, kaya mo na yung kakahitabo karon sa mga Kristohanon, mga igso. So, makahimo ta mga igso, let it be to me according to your word. Kung unsa ang imong gisulti, diha ra ko mo bang. Kung tinawanon lang mo, dili gid siya kaya, dili gid kaya. Pwede gid ka mamuhi. Pwede gid kung tinawanon lang, pwede, oy. Masakit mo sa kahulugan, rugar hagas man ko rugar pag-antos ni ini. No, anak dahil ko tinawanon lang. Hagas mo kung mag-antos ni ini, kung kutuloy na, yahay ba na akong kinabuhi? Yahay lagi, kinabuhi sa kalibutan. Pero unsa po ang tumoy, anak, unsa po yung dangatan mo kung mamuhi ka. For example, mga ison, it is actually my desire na moato gigog Israel. And then when the Lord, kami doon ni Pastor Sam, but when the Lord, kung sadyang gikuha na ni Lord Pastor Sam, agay, murag dili nga mahitabo, kay wala na nga akong partner. But when the Lord bless me so much, no, nga, I started realizing, Lord, what's the purpose? Nga, no, why do you bless me like this? Nakahatag na og hint ang akong bana sa buhi pa siya nga kung mawala ko nini ang kalibutan dili gid ka maglisod ana yan ko nga ako po'y mauna maglisod gid ka na I'm not telling him nga maglisod ka sa kwarta kay si kwarta permi bitsunado man siya pero kung maglisod ka kay bisan pagsuot sa imong sanina kabukton maglisod naman to manawag mo na isunod sa nga ako si Rina. But when he said to me nga, dili ka maglisod, I had ako na-realize nga inana. So, the desire in my heart nga matug Israel, murag na diminish, pero naapagit gihapon sa akong kasingkasan matug Israel.
And then, when the Lord bless me, hindi ko nga, kaya na ni. No? Labi na karon na ay mga discounted ng mga kuan. If you have that 100,000, okay, you can go, no? As long as naa ka sa grupo. Kaya na may mga discounted nito, no? Wow, tada kaayo, no? So, na-rekindle balik ang akong desire na matog kuan. Usuroy sa Israel with the group, together with the group, Pinana-Abraham. Pero grabe ang plano ni Lord, no? Really, the Lord is 100 steps ahead sa kung sa man ang iyang plano kanino. Nga makita ni Lord, ang imo kasing-kasing, nga eventually, mo submit man gid gahapon ka, kay pag-abot sa panahon mga iso, naanay manigid, kaya, sobra-sobra pa. Ngayon dahil ko, dili, hindi mao, dili. Para ni sa church. Para ni sa church. Para ni sa imong kaymayaan, Lord. Then slowly, giwagtang na ko ang akong desire by motivating my heart, myself, nga na ko, kanang Israel, siyada manggaling na siya, pero ni ara na sa kalibutan, dili na siya ikang kumpara sa langit, sa dapit, sa gingarian sa langit. And every time, wala siyang motivation doon sa akong heart, na nawala ang akong ambition, nawala ang akong desire na mo atong Israel. No? So, inunana na gina my son, let it be to me, Lord. Let it be to me. According to your word. Dili according to my feelings, according to my emotion. Kaya kung emotion lagi, ay, pakita, feelings? Ay, ang feelings nato may son, whoever na. Kasi ito kung bibo sila, daghan sila. Pag dobig, gamay na lang. O ano itong mga malulang boys dire, nangutala na ko nga, basura, gamay lagi ang wifi. O, tanawa. Nakabantay sila nga nagamay ang wifi. Ngano man pastura, nagamay lagi ang wifi. Hindi ko nga, busy manggod sila siguro sa kanang school, busy sa ilang, naku kabalo, pero basin busy. Pero pag yun ako busy, i-bounce back sa ako mga igsoon kay gipahinumduman. Kabalo baka sa word nga busy, being under Satan's yoke? Yeah. Pero gigamit na ko nga busy mangod sila, busy sila. You see? Kasi mo justify without pero ang Ginoo ra ginakay palo sa unsay rason ano mga wife. No, wala sa kung mag-agad sa feelings, problema ging dako. Kung mag-agad og emotion, problema kyong dako. Kay mo lagi, the world is round. No? Lingin man gud ang kalibutan. And if you are a Christian, ipa-undergo ka ni Lord sa all seasons of life. Dili sa tanang panahon, abunda. Dili sa tanang panahon na asa imong kiliran, ang imong mga friends. Diba? Ang imong mga sisters and brothers. Kay allow gid ni Lord. How about kung ikaw na lang isa? Padayon ka bagyahapong mamuhat. Padayon ka bagyahapong mga lagat kadako-dak. Bisag ikaw na lang isa diha nabilin. Ikaw na lang isa diha ng lihok. Ikaw na lang isa diha naglakaw. Nag-evangelize. Diba? Nagwali. Ikaw na lang isa diha. Grabe no? Last Friday, sa gid kay ko diri mga igsoon kay di naman ko tibok adlaw ni ulit lang kadjot para preparation sa overnight prayer. And then the Lord just talk to me, speak to me. Kasi ko barag-barag nga igsoon, si barag-barag, sing hangad-hangad, nagtiktuyok din Kanya musulod naman ko, magbasa. Taas kayong oras, kanito maghulat ka kadugay ba nila? Ako'y mura magmutaas, yung sarot ang oras. Kung laayan bitaw ka, taas, bit kayong oras na dugay, kasi sila nagapangabot. But it was an opportunity. No, opportunity gikay ni Lord. Kaya ako na isang gatikaw-tikaw. And the Lord talks to me. Sa mga importante kayo nga mga butang na kung daghan, dili kayo ni mo madungog na. Kung daghan mo, dili kayo clear. Lili loud ang imong
pandinig, dili sensitive. Pero kung ikaw ka isa, mauni na, mauni. Lagi laka kung tudo-tudo. Galibog na lang ko kay bisan asa ko mo plaster. Dito. Mo anak naman ko dito, sulod na mo dito. Bisan asa na si Lord. Kung naingon ni David nga, where can I go from your spirit, Lord? Anak ma, the voice of God is so strong during that time. Man di ay mahitabo, no? And when we began doing our overnight prayer, muna to, nabasa na mo ang message. Yung Lord, we di-apos naman siya. Kading wala nakapanukad ang pamilya, o even me, wala po ko, kadagan mig istoryahan, dagan mig istoryahan, may tawag sa mga plano, dali sa dapi, sa balulang, kung ngayon na mga igsuon. But, ning ko nga, Lord, mingaon ni, masayangan ni, pero di gid mi kabuot sa imong mga plano. Pero ko nga, as human, makaingon ta nga sayang mo, nagmaisugon gid siya sulod sa kuan, pero karon wala na, pero iko Lord, send another one to replace him in the barangay. Kay sayang ang nasugdan, unya dili makontinue. Kay kung moingon ko, delikado gid kay sa nga tanan mga igsoon, sayang ang bulaton kung dili ma-continue yun mga igsoon, kay opportunity gid kaayo, no? So, mao na siya mga igsoon, let it be to me, not according to but according to your word. Kung nag-ingon mo ka, Lord, manisulti sa imong mahal nga pulong, Lord, lagi ko mahimo, Lord, may bigay ko, Lord, ka may sulti nimo. Nana si Mary, she has that humble, no, submission. Kita, magsasaon na itong rason-rason lagi mga igsoon, mo dumbo lang gid gihapon ta nga, Lord, wala man gid ko'y laing choice. Kay kung pwede pa lang, Lord, give me another choice. Kaya makapili ko. Pero nag-inusara naman yun. No, I have no choice but to follow your will, submit to your will, Lord. Kaya kung padigahan ka ni Lord, ang choices niya, mapili yun siguro kag dilig yun in line, dilig yun according, dilig yun basic sa kabubuton sa Ginoo. Na daw, ma-forfeit nimo ang iyong promise ni Lord. Ang saad ni Lord kung dili ka, especially when it comes to crowns, wala tay crown pag-abot sa coronation, that's nga naipating na sa Revelation, so ginahanglan gid kay may isuon nga we have to submit kaya ron maka-garner tawag daghang crowns pag-abot sa panahon, no, sa pagbalik ni Ginoong Hesus. So mana siyang ikaduha, she has that humble submission. First is she has that honest confession and humble submission. Ingon ang Ginoo sa James, di na ko malimtan. James chapter 4 verse 6 and James chapter 4 verse 10 man siguro. God resists the proud but gives grace. Diha mo dagaya ang grasya. Gives grace to. Kung dili ka humble, dili mo liho ang grasya sa Ginoong madagayaon. Ay, apawan mo liho. Waingon din yun sa pulong. But gives grace to the humble. Muna ingon din yung mga igsoon sa James chapter 4 verse 10. Pero many times kakaligtaan nato when we do not humble down and submit to the perfect will of God. Gikinahanglan gid nato mga igsoon ni bisan unsaon. Iko Lord, wala gid Lord, wala na gid ko'y choice kana ra gid Lord. Mag-joke na lang ko sa mga kaingsunan na nitay ko nga. Kung mahuman na ni, may nga na lang dayan ko nga, Lord, pwede mo na akong kunin. Ayun na sila nga, pasura yun. Pwede mo na akong kunin, Lord. Dili kita kabuot. Na ay mga words manggawa sa itong mouth nga, murag ingon ana, pero sometimes libipon paganita ni Lord. Murag dili na maong imong dili na dapat kay paggawas mo sa imong mouth, dili na nako kabubuton.
Kaya sa akong anak, change topic. Change topic. Kaya nag-topic man, na yung sa kakaigso, nag-topic ko, iabot ng 100 ang edad, yung niya, kaya itong mga gidili, nga mga pagkaon, gakanon niya tanan. Anong mga gidili nga mga tambok, kaon siya. Mga sweets, kaon na niya tanan. Chocolates, kaon na. Walay gidili. Tingnan din ko nga, bisag ako naman kung 100 na nga ako edad. Mukhaon ako isa-lunsa. Kaya nga bonus na. Anyway, I'm waiting. Nagulat naman ko kano sa kwaon ni Lord. Kaya kung inana naman lang galing, dili ko na din alang ako kaugalingon. Mukhaon ako isa-lunsa. Wala pag sa kalitro kada, nako kada lang. 100 na good. Na ka, mutuman ko sa ginilis, doktor, mga 100 pa ko, maabot pag 150 nga ako, dili na, 100 na akong that's enough, Lord. So, lingaon ko nga akong ginawa, sa kaon di sa lunsa, anyway, numbered naman, daulat naman lang ako. Dahil mag-expect pa kung maabot 200 ang edad? Hindi na. Bonus na ni. So, kay bonus, i-enjoy ko na ng classes pagkaon. Pasag di ka ng doktor niya. Pero sa kalis, 60 pa man sad ko, kape, no? Pero ngayon ko nga, ako nga change topic. No? Kay, ang as malugar nga, naaraw ka litson niya, nga, favorito ko mo ng litson. Mukhaon, ginakuha na, palit. Mahala niya. Kay ginadili naman dahil mga karne. Kana bitaw kuan natong edad nadili na kuno kung mahimo kuno kaon na lang kaisa sa adlaw. Pwede po na pwede oy. Kawas kung gilid ko ni Lord nga mag-fasting ko, di ba? Pero kung wala ko gilid ni Lord nga mag-fasting, hagas man mukaon ko sa isang adlaw. Mukaon ako tumaw pa nito panihapon. Snack pa mga gabi. May snack na lang ko Lord, dahil ko katulog. Mayroon na lang ko yung Milo, dali samot na yun, hindi ka katulog. Tungang gabi, nag-inom ka Milo, samot na di katulog. Sometimes, inana, mag-snack pa. Dili. Pero Lord, kung willing mo na mag-fasting ko, anak ka na, kumplito yun na. Wala may mga inana, detalye sa Ginoo na fast. Nakagina mo nga, gilid mo ni Lord nga mag-fast niya. Grabe na doon kay pagkaon, Christmas. Dagan pagkaon, anak. Gilid ka ni Lord nga mag-fasting. Nakapisting na mo, anak. Gilid ka ni Lord nga mag-fasting ka. New Year, dagan kay pagkaon. Birthday, fast. Grabe mga igsuon. Pero Lord, let it be to me. According to your word, Lord, not according to my own understanding. I should not lean to my own understanding, Lord, but according to your word. Kung may gisulti ni mo, i-allow ni mo ni Lord, but pasabot, naagi kay gandam dahil sa unahan. I-allow ni mo ni Lord nga inani, show your faith. Put your trust in the Lord. Because it is your word. It should be according to your word, Lord. Kung mag-decide ko, muna yung desisyon na ako, according to your word. Dili good kay, palpak ko, Lord, kung basihan ako akong feelings. So, yun na anak, mga igsoon. And then the third, makita nato, no, diha sa kanina, kaning nag-awit na si Mary, nagrabe na nga, ko nga, praise God. Di abot din sa point mga igsuon nga kanang nag-awit, nag-dive pa siya sa Ginoo. Then siya, my soul magnifies the Lord and my spirit does rejoice in God, my Savior. Paingon sa 55. Grabe. Tingin ko nga, Lord, grabe, layuan ang kinaitin na mo. Sakit lang among ulo, sakit lang among tiyan, sakit lang among tiyan, hindi na may kadaig mo. Di naka-praise the Lord. Pero si Mary, grabe. Iling siya, my soul magnifies the Lord. So, after siya nga ni-submit with humility to the Lord, nag-dive siya sa Ginoo. Meaning, she has that happy proclamation. Grabe. Wala lang siya nagproklamar sa kamuguton ni Lord to be fulfilled sa iyang kinabuhi. No? Wala lang giproklamar niya, pero happy pagit siya. Kita mga iso. Do we have that?
Kinsay makagarantiya. Kinsay makagarantiya. Kung ikaw karon single lady ka karon. Ma-compare nimo imong kinabuhi kang Mary. And then, magdaig pagid ka. My soul magnifies the Lord and my spirit has rejoiced in God, my Savior. Nagagmay lang ang mga negative circumstances na muduang-dangat sa atong kinabuhi, may isun mo waver ng atong faith. Pwede Lord, sila lang sa, ay lang sa ko. Pwede ba paulay sa ko Lord? Sila lang sa Lord, sila lang sa. Ako na pirmi. Dali kaayo mapukpok ang joy, no? Na nag-start na o pamunga sa atong kinabuhing Kristohanon, yan sa gamay lang ang problema, gamay lang ang pagsulay, no? Muwever na dahil ta, o dili na dahil ta magkalipay, nagsimba sa Ginoo, dahil sa Ginoo, dili na takaapil sa mga mulahaton. Nakatawa ko muna sa school kay abi ko niya nag-backslide. Lipay na kay demonyo. Yehe, daghalami. Dito nga naman sa Thanksgiving. Si Opo nga itong Sunday school teacher bitaw sa ahay. Dito nga sa Thanksgiving. Nakuratan ang demonyo. Nakurat ang demonyo. Uy, abi ko nag-backslide ka na. Abi ko, nag-backslide ka na. Wala ka na may tunga-tunga. Ngayon, kang siwa. Dito na ka sa Thanksgiving. Si Aw kayo. Napakuratan mo binatot ng demonyo. Diba? Ino na nato demonyo. Di man mo, char-char, naman tungay, simba-simba na ako. 2 months. Char-char naman to. Wala naman nagbakasyon na ito. Nagpahulay ramang ko. Nagpahulay. Nagdiskanso ramang ko kay nagibati na ako sa kasing-kasing na sakit. Ay, Lord. Saan naman nagkagustuhanan ka ron, Lord? Happy kung may kwarta naghan. Nga, pag walay kwarta, dili na happy. Happy kung may uyab. Pag walay uyab, dili happy. Diba? Happy kung naigakita niya nga inspired kay siya kay crush niya makita sa church. Kung di niya makita ang iyang crush, dili siya happy. Kung saan ay masihanan sa happiness? That's why the Lord wanted the spirit of joy to bear fruit. Mamunga yun. Kaya once mamunga na sa kinabuhi sa Kristohanon, bunga na ginaasin, bunga, dili bungang singot. Mamunga gid siya may suon. That's one fruit of the Holy Spirit. Dili lang ka ingon nga ka nang nag-agad sa situation, no? Kamano ko nga this is the beginning of Mary's journey with joy in his heart, no? Nga kanang ay grabe nga journey. No, grabe nga journey. Yun, kay kinanglan sila mo sa pagkatao ni Ginoong Hesus, kinanglan mo dito sila. Dili sila dini paagiun kay gibauran man nga nakahibalo naman si King Herod the Great during the time nga patyo niya ang mga tanan nga nataw ni ana nga season kay dili niya gusto nga naa pa paray hari mas labaw kaniya di pa matyon so nagpadayag ang anghel sa damgo dinhi mo dito. Ibalik lang sila sa small town of Bethlehem, sa Nazareth, sa dihang nahibaluan na nga namatay na si Herod. Eh mga tao during the time, grabe, saludogid kang Herod, no? Saludogid kang Herod. Kaya nag-asinso kaya ang dapit sa Israel when King Herod reigned. No? Pero grabe siya ka-brutal tungkol kay bisan kinsa ang musukwahi yun sa iyang mga plano. Bisa niyang asawa, bisa niyang mga anak, patay. Now here comes the birth of the Savior that becomes a threat to him. Dahil
nakahibalo kay tungod sa 3 wise men nga niadto sa Bethlehem nangutana, asa ang bag-ong natawo nga hari? Nakadungog na napasa ang balita kang Herod. Uy, na ako nuy mataw nga hari, king. Uy, pulihan ka gyud. Anak siguro mga balita no, pulihan ka gyud. Nagkuha na siya sa, kung makita gali ninyo na nga bata kana bag-ong natawo, ingadayin ko ha, kay I should also worship, bow to him and worship him. Pero wala ko na una-una ni Herod, patay ka yun. Nakapapaday na ay hari Pero the Lord is 100 steps ahead. No? Gipahibalo dahil din so. Pagkatao das pasunga, gipahibalo dahil din so. Na diri mo agi o dili mo mag-standby, dili mo mag-stay. Dahil magulat sa go signal kung mabalik na po yun sa Bethlehem. Kaya ang plano ni Lord, bisan unsaon pagpugong sa tao nga dili mahitabo kayo. Kay walay lain na sovereign plan aside from the plan of God nga gikinahanglan nga matuman. And praise be to God. That's the very reason nga nung dapat magkalipay ka, magsaulog ka sa Christmas. So, pasagdan lang nato. No? Pasagdan lang nato kung doon ay mga Christian nga dili magsaulog sa Christmas. Respect their right na lang. Kaya siguro, yun na. No? Basta kita gipasabot ni Lord na ang pag-celebrate sa Christmas is not wrong. No? Ang sayop lang because it's how you celebrated Christmas. Ang sayop kung kiunsa niyo pag-celebrate, wala na nakasubay. Diba? If it is not according to what is written in the Bible, wala sala sayop. Pero kung wala lang naka-contradict, no? When we say about rejoicing, so, ang rejoicing, mga son, it is coupled with many lights or symbols. Dagan man mga symbols. No? So, when we celebrate, there are symbols of celebration. No? Kay, apil na sa atong pagsaulong. No? Sa mga kuwan. Kaya doon nga, dili na pwede. So, ang atong Kristohanon nga, padayon nga pagkinabuhin Kristohanon, murag nag-agad na noon sa mga, murag naalagya po tas balaod, no? Nga, do this. Do not do that. Do not do this, do this. Mga inaana, mga isunod, naalagya po ta, ginapos ng gyapon ta sa balaod. Ang problema kung sa ulog ka, ang imong sa ulog, inutang nimo, yung pag hindi mo bayaran ng imong utang, ay yung mga expenses, tapos may imong balay sa mga decoration, yung utang na ito, dili na po naman yun. Hindi, pag ikaw magbayad sa imong utang, pamalit nimo sa imong mga gilak-gilak sa imong balay, amo lang dili mayo. Diba? But if you celebrate it nga, without neglecting other passage in the Bible, okay na siya mga igsuon. Dili pwede nga nag-celebrate ka, neglecting the other part, other side of the Bible. So, para sa ako mga igsuon, patanaragod, sa balay, ako mas balay, daghan decoration dito. Daghan yung decoration. Hindi mo na panglabay ang mga decoration. Gatipigan na siya mga igsuon. Islam. Katipigan na. Pag ako itong December, malik na. Gawas ko hindi na gid kaya, no? Ilabay na. Pero kanang pwede pa. Ayun na pangutang kwarta para palit na po ko. Wow, gwapo kay. Dagang suro na gas mumul. Dagang kay mga gwapo nga kwan. Ayun na, that's not practical. Hindi na siya practical. Pero kung salay na mga igsoon. Kaya kung mawala na po ng kaalam, no? Mawala na po ng kaalam. Yun na itong igsoon nga. Ako mabunga siguro yung pastura nga, kana bang decoration lang nga. Dili bitaw kayo puan pastura, dili kayo mahal, dili kayo gasto. Ikong bitaw sad no. Kay nay ginaingon mga igsoon nga simplicity is beauty. Simplicity. Ano kakita mga single ladies diri nga simple kayo. Uy, ay ina.
Tanaw na ilang mga kuko, mga simple ra kay. Tanaw tayo mong kukuli. Oh. Kuya, narbaw na ko opisina ha, narbaw na ko nga opisina. Kuya, dagko na ko nga sweldo. Makakaya gid nang every week atong kaning pardon. Pero I simply live for you. Nakita ko na sa mga single ladies diri. Wow. Grabe. Nga, dili sila sobra bitaw. Dili sa pagpadako sa atay, no? Dili sa pagpadako pag kuan gyud sa ila, pero truly makita nimo ang tinuod nga Kristohanon. Tinuod nga Kristohanon. Yung mga silent supporters, mga silent givers, oh ay nana. Then mawitnessan nimo how the Lord blessed them. Pero dili sila ay nakaluho, dili. Kaya pag kinabuhi Kristohanon, dili man na sa kanang makita nga luho, aron makita gyud nga ako ang sweldo, aron makita gyud nga ako ranggo, wala na, dili na siya ang basihanan no inso. Because majority of Christians ingon ana ang kakahitabo sa world. Para makita gyud padalangin ko ni Lord, makita gyud outwardly, ay pakita gyud nga gi-bless ka ni Lord. Pero dinhi, ay no need. No. They're not insecure in the first place. Dili sila insecure. Though gi-bless sila ni Lord, but let it be. Na si Lord ra, o ako ang nakaibalo, how He blesses me. Dili na kinanglan nga ipakita pa nga, ako grabe kong panalangin sa Ginoo, nagdako ko, granggo. Adil lang. Pakita na ito mga igsoon. Why? Because humble. Humility. That's the very example ipakita ni Jesus. And nakuha ni Mary. Na-apply ni Mary sa kinabuhi. When the Lord Jesus Christ humbled down Himself, nagpanansan sa krus, no? Nagsakripisyo, makungkutanan, kahayahay sa all the splendor in heaven, kahayahay kay all the angels are serving, ginatuboy siya sa langit, ginaludhan, ginayukbuan, pero kinanglandiyaan sa ang langit, mga sa kalibutan, umeda yun, sakiton, dagmalan, patsyon, para sa katumanan sa plano sa Diyos, nga matuman yun dapat. Kaya tungod sa iyang, dako kayo nga gugma para kanimo, para kanako, para kanatong tanan. Inay mong tapat, gugma ka manggod sa Diyos. Mawagid ang ginundahan. Grabe, God loves you so much. Mao nang ginundahan nga ni si Ginoong Jesus. And how come that we cannot celebrate Christmas? How come that we cannot celebrate Christmas? Now, the thought and the essence is when the Lord Jesus Christ came here on earth para magpakamatay sa krus. Kay walay lain na demand payment of our sins. Kamatayon na sa krus. But He chose, He chose to be birthed in a simple birth. Pasungan. Wala may gusto sa ato diri nga natawas pasungan, di ba? Ay bisag pobre siguro ta. At least man lang naay midwife na sa balay, di yung lampin, no? But He chose to be birthed, no? To be born in a manger, tanang gipili sa Dios in a simple birth. And died also in a very shameful death. Sa'yo makabubuan ka. Wala may namatay diri nga gibutang sa puan dahil inato nga sistema, inato nga plaster ni Jesus. Wala oy. Butangan pa mangganig barong, ilisan pa mangganig. Mahimo pa gagilak-gilak. Butangan pag flower ang atong mga kasket, di ba? But Jesus Christ died on the cross. He chose to die in a very shameful, makauulaw kaayo. Grabe kay sa unang panahon kung ilansang ka sa krus nga dako kaayo na siya, murag you are considered cursed. Murag tinunglo ka kung ilansang ka sa krus. But Jesus Christ chose, no? Gipili ni Ginoong Hesus. So who are we? Kinsa ta, no? Labaw pa Roberta kang Ginoong Hesus, kinsa ta nga magpagarbo, kinsa ta nga magbuot sa mga pamaagi ni Lord.
in molding us sa mga pamaagi ni Lord kung saan ta pagmulda, kung saan ta pag-shape just to fulfill His plan, just to fulfill His purpose, His reason. Dili ta kabuto na Iso. Muna yun si Mary, let it be, Lord, according to your word. And then, in spite of all those threats, no, na agipatsyon dito sa mga kasilinganan nila, but he is still happy. Happy, malipayon siya. He is joyful, no, na let it be, Lord. So, kanang tulong kabutang makita nato, no, honest confession, humble submission, and happy proclamation. Diyan na po ang tanan na malibyo. Thank you kaayo, Lord, sa imong pagpahimundog ka na mo, Lord, sa kinaiya nga gusto ni mong sundo na mo, Lord. Susama sa kinaiya ni Mary, gayapod na Panginoon, kang Ginoong Hesus na klase sa kinaiya. Lord, thank you, good kayo, Lord, na mamay mo gikilingan channels ka na mo, Lord, na sa among pagpangalangan, sa among pagpamuhat, sa among padayon na pagkinabuhing Kristohanon, Lord, that we should also have this kind of attitude, this kind of character, Lord, na honest, confessing na wala may mahimong kung wala ka, and having a humble submission unto you, Lord, and always be happy in proclaiming that you are really the God of all gods, the King of all kings, the Lord of lords, who is always sovereign and always in control of our lives. Salamat kaayo Ginoo ni ining tanan. Dalaygon ka gid, Lord, sa walay katapusan. Busa ikaw o ikaw ra gyud ang mapasidunggan ni ining tanan. Lord, as we continue to celebrate, Lord, the whole month of December sa Christmas celebration, let it be, Lord, na ang among heart ay mag-anggit mo, Lord. This is the most important part of our personality, Lord. Ang among heart, kung makaplagan ni mong malipayon, puno sa pagtuo, puno sa pag-igugma kanimo, Ginoo. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan naman. Sa Lord, walay lahaing mudawat sa mga pagpasido mo. Ikaw na gid, Lord, kay ikaw lamang ang nag-isarang Diyos na angayan mo dawat sa tubong himayan. Nasukad pa kaniyan to hanggang karon, ikaw lang may katungog na mudawat. Kining tanan, Lord, na among ipasalamatan. Itugyan niya kanimo, pinaagi sa gamhanan ng ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoong manuluwas. Nagdanan mo yun. Amen. Pakpakan nato ang Ginoo.